Eto na, mga senador, mga tol. Gustong palayasin sa Pilipinas ang Chinese ambassador na si Wang Xilian, mga tol, no? Si Wang Xilian. Gusto na nilang palayasin pa sa Pilipinas kasi wala naman nagagawa yan eh, di ba? Dapat yan ang tagapamagitan eh. Kapag meron tayong mga hinaing doon sa kanilang gobyerno, siya yung tipong tagapamagitan, mga tol. Pero wala naman nagagawa kaya gusto ng mga senador, pauwiin ka na dun sa dun ka na sa China, wala ka naman silbi rito, parang gano'n mga tol, no? So yan ang ating panonoorin mula rito kay John Reps. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang mga kapatid at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction na tulad nito, particular sa West Philippine Sea. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Dahil sa sunod-sunod na pambobomba ng water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas, nananawagan si Senador JV Ejercito na palayasin na sa Pilipinas ang Chinese ambassador to the Philippines na si Wang Xilian. Ikaw, bilang isang Pilipino, sang-ayon ka ba doon sa panawagan ng ating mga senador? Dali-dali, please, comment ka sa baba at tingnan natin kung ano ang inyong mga reaksyon. Parang parang vote. Sang-ayon ka? Bakit? Hindi ka sang-ayon? Bakit? Sige, lagay mo sa comment section, no? So, tuloy natin to. Wow! Bilang tugon sa sunod-sunod na pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas nitong Sabado sa Baho de Masinloc at noong Linggo sa Ayungin Shoal, muling iginiit ni Senador JV Ejercito na dapat na umanong pauwiin sa China si Chinese Ambassador Wang Xilian at opisyal na ideklarang persona non grata. Pagbibigay diin ni Senator Ejercito sa isang pahayag nito kahapon na si Wang Xilian ang tanging Chinese Ambassador na humarap sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Browner Jr. at nagsabing tigilan mo na kami. Kaya kailangan na siyang ibalik sa China at opisyal na ideklarang persona non grata. Oo nga, no? Wala ka silbi. Sa tingin ko, yung Chinese ambassador dito has been very hostile. Dapat nga siya ang maging diplomatic line, no? Tama. Dapat ang maging linya to ease the tension because of the current circumstances. Kaya lang, ang nangyayari, siya pa yung nagbubuhos ng gasolina eh. Very hostile siya. And as a matter of fact, nagkwento si Chief of Staff Gerald Bronner. Nagkita sila sa isang function. Pinuntahan siya, sinabi niya, "Don't stop provoking us." Ginanon pa siya. Diba? So, sa halip na maging maganda ang linya para ma-ease yung tension, yung nangyayaring harassment sa ating fishermen, sa ating Coast Guard, sana po siya ang nagiging tulay natin. Kaya lang, I think siya po yung nagbubuhos pa ng gasolina. So, ang message ko kay Ambassador, Wei Chala, di puhaw. Ano ibig sabihin nun? Umuwi ka na, hindi ka mabuti rito sa atin. Ako'y marunong mag-Chinese, kaya hindi ako di ba? So, yun lang. Palitan sana siya ng Chinese government o ng isang diplomat, talagang diplomat who will ease the tension and become serve as the line between the two countries in this very tense situation. Hindi nakakabuti. So, Di ba, no? Dapat ngayon yung Chinese ambassador na yan, mga tol, yung gumagawa ng paraan para, maawat niya, no? Parang pumapagitna siya. Ito, kahit na bansa mo yan, syempre dapat di ka bias dyan. Eto, nandito ka sa Pilipinas, dapat lalo mong pakisamahan yung mga nandirito, mga tol, no? Kasi nandirito ka eh. No? So, etong sinasabi ni JV Ejercito, ni Senator JV Ejercito, mga tol, no? Palagay ko dapat nga talaga palitan na to eh, no? Kasi nagbubuhos pa daw siya mismo ng gasolina eh, di ba? Para lalo pa lumala yung tension eh. Dagdag pa ni Senator JV, ang kanyang lantad na puot at palaban na paninindigan ay kontraproduktibo lalo na kung kailangan natin ay isang diplomatikong figura upang maibsan ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa panahong ito ng kritikal na panahon. Matatandaan nitong Sabado nang bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsasagawa ng regular na humanitarian at support mission sa mahigit 30 Filipino fishing vessels malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Matapos yan ay kahapon naman ng umaga ay sinundan naman ito ng pambobomba ng Chinese Coast Guard sa mga Philippine Coast Guard at 2 supply boat na ikinasira ng isang boat na ML Kalayaan.
No, magkasunod na araw yan Sabado't Linggo mga tol. 'Di ba? Sabado't Linggo magkasunod na araw yan. Yung dito naman yung ginawa naman nilang pagwa-water cannon sa Ayungin Shoal, nasira yung barko naman ng Pilipinas. Yung isa tumire kasi nasira yung generator mga tol. Dahil dito sa ginawa nilang pagwa-water cannon. Grabe no? Tindi. Mariin namang kinundinan ni Senator JV ang nangyari at iginiit na hindi umano ito isolated incident bagkus ay isa raw bahagi ng ilang buwan ng pambubuli ng China sa Pilipinas. Giit ng senador ang paggamit ng China ng pinaniniwalaang long-range acoustic device kailanman ay hindi magiging katanggap-tanggap dahil buhay ng mga Pilipino ang nakataya rito. Malinaw na intensyon ng Chinese vessels na magdulot ng pinsala at targetin ang kagamitang pangkomunikasyon at nabigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR vessels ng Pilipinas. Dagdag pa niya ang paglalagay ng mga inflatable boats ng Chinese Coast Guard sa ating karagatan para palayasin ang mga bangkang pangdagat ng mga Pilipinong mangingisda na naghihintay lamang ng supply ng pagkain ay maituturing na walang puso at hindi makatwirang paraan. Binigyang diin ni Senator J.V. Ercito na walang karapatan ang China na gawin ang mga pag-atake sa katubigan kung saan may subiranya ang Pilipinas. Yes. Ang mga insidenteng ito ay hindi lamang lumalabag sa mga international na protokol ng maritime, kundi nagdudulot din ng direkta at patuloy na banta sa kaligtasan, kabuhayan at kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino. Alam nyo mga tol, no, para sa China, hindi labag yung ginagawa nila kasi nga ang claim nila, soberanya nila yan, teritoryo nila yan mga tol. So ang paniniwala nila, yan ay tubig nila at ginagampanan lang nila yung pagdepensa, pagprotekta sa kanilang mga nasasakupan. Which is tama naman mga tol na kung yun talaga ay nasasakupan mo. Kaso ayon nga sa UNCLOS, ayon sa international law, lagpas-lagpas na kayo. Sa Pilipinas na yan, hindi na yan sa inyo, 'di ba? Kung yan ay nandoon sa 200 nautical miles ng China, mga tol, at pumasok tayo doon tayo namimingwit, doon tayo nangingisda sa kanila, mga tol, at ginanito nila tayo, hindi pambubuli ang tawag doon. Ang tawag doon is pagpoprotekta nila sa kanilang soberanya, which is tama talaga. Kaso baliktad mga tol nandirito sila sa ating exclusive economic zone mga tol at dito sila nagsisiga-sigaan. Dito nila ginagawa yung mga ganyang mga bagay na dapat ay ginagawa nila doon sa kanilang 200 nautical miles, di ba? Nandirito sila sila yung pumasok, sila yung dayo, pero sila yung gumagawa ng mga ganyan. Baliktad kaya nga lagi nating sinasabi, dapat tayo yung gumagawa ng ganun sa kanila Pero hindi natin kaya, hindi natin magawa, wala tayong sapat na kakayanan at yung AFP, si Bronner na mismo nagsabi, physically, hindi natin kayang palayasin talaga itong mga barko ng China. Kaya hanggang ganito tayo mga tol. Lagi tayong ganito. Nanonood, naiinis sa mga nakikita natin na ang Pilipinas walang palag, walang magawa kundi diplomatic protest, paghahain ng protesta, pagrereklamo, puro ganun mga tol. Pero yung mismong aksyon na sinasabi nating dapat pinoprotektahan natin yung ating karagatan, hindi natin magawa mga tol Paano man natin poprotektahan pinapaalis nga tayo mismo, di ba? Saka nakakita ng security guard na imbis na magbantay ka, ikaw pa yung pinapaalis ng mga ng mga intruder, di ba? So malabo mga kapatid, no? Samantala, nananawagan si Senator Ejercito sa pamahalaan na pabilisin ang modernisasyon ng sandatahang lakas Tama, ng Pilipinas at palakasin ang depensa nito. Kailangan maglagay ng hukbong dagat na maaaring magpakita ng mas kagalang-galang na presensya sa West Philippine Sea. Maraming mga Pilipino ang nagtatanong kung saan nga ba ang ating Philippine Coast Guard noong nangyari ang pambobomba ng China sa mga barko ng BFAR. At bakit hindi alam o hindi agad napigilan ang paglalagay ng mga floating barrier sa pasukan ng lagoon? Well, hindi ko rin alam at aalamin pa natin mga kabayan. Diba? Naging tanong din natin yan mga tol Diba? Walang Coast Guard nun mga tol. Walang guide yung BFAR natin habang ginagawa nila yung humanitarian nila mga tol. Kaya nga ang tingin natin talaga kulang na kulang ang Coast Guard at hindi nila magampanan yung dapat yung full capacity na yung full na pagbabantay talaga. Diba? Yung binigay nating example nitong mga nakaraang video natin na sabi ko nga halimbawa meron lang 5 guard nagbabantay sa isang malaking coliseum na may 20 gates. Diba? Hindi nila mababantayan yan simultaneously. Hindi nila mababantayan yan at the same time, mga tol.
talagang magro-ronda-ronda sila. Nagkataon mga tol, gano'n din yung mga Coast Guard natin, posibleng nandoon sa kabilang bahagi ng West Philippine Sea, 'di ba? Nandoon sa medyo malayo-layo habang yung BFAR ay may ginagawang humanitarian, ayun na nga 'no. Pero etong bumabagabag lang din sa tanong ko, wala silang ano 'no, wala silang, tawag dito, komunikasyon ba sa Coast Guard na, "Uy, Coast Guard sasagawa kami ng humanitarian ano namin, mission namin. Puwede ba kayong mag-ano sa amin, mag-guide, 'di ba? Puwede ba kayong sumama sa amin, 'di ba? As Coast Guard, 'di ba? Dapat may gano'n, mga tol, Pero tulad nga ng sinabi ni John Reps, hindi pa natin alam, alamin natin mga tol kung nasaan ng Coast Guard nung mga panahon na 'yan. Alright? Tashir Huang Silian. Kasabay nito, kinakailangan na ang internasyonal na komunidad ay gumawa ng mabilis at mapagpasyang aksyon upang tugunan at parusahan ang China para Yun nga. sa kanilang paulit-ulit na paglabag. Yun nga 'no? Tulad ng sinasabi natin kahapon, anong ginagawa ng international community? Anong ginagawa ng international law? Asan nung parusan dapat na ipataw nila sa mga lumalabag sa pinag-uusapang tubig na 'to, 'di ba? Asan ang international law? Asan ang UNCLOS, 'di ba? Saad ni Senator JV, nananawagan kami para sa isang pinag-isang paninindigan sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng kaligtasan sa dagat, kalayaan sa paglalayag at mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan upang matiyak ang seguridad at katatagan ng rehiyon. Okay yan. Ang problema, hindi matino kausap ang China. Tama. No? Kahapon itong resupply operation nangyari. No? Actually, it started when the two Philippine Coast Guard vessels, BRP Cabra and BRP Sindangan, met with resupply boats dito sa rendezvous point natin as usual, no? sa Sabina Shoal. And then as early as around 3 a.m., we were able to monitor already the presence of China Coast Guard vessels shadowing the resupply contingent. Kabantay talaga And sila. then around before 6 o'clock, no, the China Coast Guard vessel already started firing its water cannon against itong ginamit natin ngayon, itong lansya ng ML Kalayaan. And then a few minutes after, ginamit niya uli yung water cannon niya sa Kalayaan, kaya nasira naman yung windshield niya. And then eventually, as what we have reported and based on the statement of the National Task Force West Philippine Sea, because of what the damage that has been done to ML Kalayaan, napilitan na itong hindi na tumuloy, no, dahil nasiraan siya. Mhm. And then ang Philippine Coast Guard vessel na ang humatak sa kanya sa pabalik ng Buliluyan Port. And then after the ML Kalayaan, na-experience pa rin ng Unaiza May 1. Ito yung isang resupply boat ng Armed Forces of the Philippines na ginagamit nila to bring supplies. Winotter cannon din sila. And the Philippine Coast Guard vessel as well, ang ating MRB 4409 and 4407 also experienced water cannon incident. No? But despite of all this water cannon, dangerous maneuver, the usual thing that they have been doing, no? The Unaiza May 1, the only resupply boat ng Armed Forces of the Philippines sa ngayon na nakapasok sa Ayungin Shoal at nakapag-deliver naman ito ng kanyang supply. For the Philippine Coast Guard vessels, okay rin naman ang naging sitwasyon natin ngayon, although there are some slight damage dun sa aming flag mast. But we were able to complete and secure the resupply boats. At ngayon, masasabi natin it's still a successful mission because we were still able to deliver our supplies for our troops. Okay, no, so nagtagumpay pa rin naman yung mission nila mga tol. Pero yun nga, no, ang ginawa sa kanila, I imagine, Coast Guard na to mismo, binomba pa rin ng China. Pero yung tanong natin kanina, asa ng Coast Guard nung tinira ng China ng CCG, etong BFAR. So andun man o wala ang Coast Guard, malamang hindi rin naman nila mapipigilan yung ginagawa ng China mga tol. Ano sa tingin ninyo, no? So dun sa mga kababayan natin nagtatanong, teka, asa ng PCG nung yung binomba ng China yung BFAR at yung naglagay sila ng floating barrier, bakit dapat may PCG dun eh? Sa tingin nyo ba kahit may PCG dun, maaawat nila yung yung Coast Guard, yung China Coast Guard? Hindi rin eh. Kasi matindi ang mahigpit ang claim
ng China dito sa West Philippine Sea mga tol. Matindi as in. Talagang handa silang ipaglaban yung kinikilala nilang soberanya. Sana ganun din tayo mga tol, no? Sana magawa, tulad nga ng sinabi ni Senator JB, sana magawa ng ating gobyerno na talagang lalo pang mapalakas yung kakayanan ng ating puwersa. Mapabilis yung modernization program mga tol. Madagdagan pa ng assets yung ating sandatahan para magawa talaga nating tuluyan, hindi lang sa salita kundi pati sa gawa, maipagtanggol at maprotektahan yung ating soberanya mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.